Ay, hindi po ako Dory, Isidora po. Yung mukhang malditang pangalan. Isidora, ako lang po ang nag-iisang Isidora may leukemia na buhay pa hanggang ngayon. Kasi may Dory dun sa dulo eh. May Doring pasyente, may Doring alagad. Isidora po ako. Kaya hindi ko po narinig na ako yung tinatawag. Pagpaumanhin po, hello Mami Peli, Happy Merry Christmas. At saka Maring Vicky, thank you sa pasalubong. At saka sa lahat ng mga nanonood ng internet, buhay na buhay si Isidora at gumaganda. Alam niyo po mga kapatid, dapat po magandang pakiramdam natin kahit ano pang karamdaman ang makamtan natin. Amen po ba? Meron bang taong hindi nagkakasakit? Wala. Pero, subalit, si Isidora, kahit may leukemia, halata niyo bang may sakit? Halata niyo bang kauupira lang? Halata niyo bang kaiiar lang? Hindi po. Na-emergency po ako last week lang. Bato sa bato naman, ayaw akong tagtanan ng kalaban. Tinanggal yung abdo ko, ngayon may bato sa bato. Wala akong pakialam. Amen? Kasi po, kung sa pagsubok na yan, nanlupaypay na si Isidora, hindi ako gaganda. Sabi nga ni Tita Bebot, hindi raw matapos yung aking pagsasalita na hindi banggitin yung maganda. Ano po ang maganda kay Isidora? Yung pananaw po. Yung pananaw ko sa buhay na kahit may leukemia ang sakit ko, cancer sa dugo, hindi ako nalulugmok. Amen? Si kapatid, kanina pa kita tinitingnan nung umiindak-indak ko dyan. Ano po ang sakit niyo? Wala siyang sakit? Wala pala siyang sakit na sa una pa. Ay, tiyo, naintindihan ko na. Naintindihan ko na, Tatang. Salamat po. Kasi po, kapag ang banal na espiritu ang humaplo sa atin mula ulo hanggang talampakan, hindi po tayo makakatanggi. Tayo po'y pagagalingin kung hinihiling natin na gumaling tayo. Kaya nga po, sa unang mga salita ko, yung divine mercy, ang banal na espiritu ang manggagamot dito. Ginagamit na instrumento ang katawan lupa ni Apo Konsing. Maliwanag po ba yon? Sinasabi ko rin, tinurang ko rin, ang divine mercy, si Kristo at ang banal na espiritu ay iisa. Amen po ba yon? Gusto niyo po siyang palakpakan? Hindi po ako ang papalakpakan, ano? Hindi po ako. Kahit kailan, hindi ako dapat palakpakan. Sapagkat ako'y nakikipaglaban sa cancer. Ngayon po, nung natikman ko po ang pagpapagaling sa akin ng Panginoon, sa turo po ni Apo Konsing, na ating mahal na Apo, isinabuhay ko lang naman eh. Kasi kung hindi ko isinabuhay, Isidorang bruha ako eh. Isidorang, yun ako. Noong araw, pero ngayon, ewan ko lang. Kaya lang po, ang sinasabi ko sa inyo, ang Diyos Espiritu, ang banal na Espiritu, ang divine mercy, at si Kristo, iisa. Sumasakay Apo Konsing. Kaya po ako gumaling. Gusto niyo po bang gumaling din? Ngumiti po kayo na kasing ganda ng ngiti ko. Huwag po kayong sumimangot. Dahil ang ngiti po nakakapagpabata. Kaya gumaganda si Isidora, nakangiti ako lagi. Sabi ni Tita Bebot, pagka hindi ako nakangiti, nakaganon ang mata ko, siyempre mukha akong bruha. Nandidilat pa yung mata ko, para naka-flashlight dun sa kaharap ko o sa kausap ko. Natatakot. Amen po ba? Ngayon po, hindi naman yun instant. Pinagaling ka, pati ugali mo pinagaling din. Siyempre kaluluwa muna. Kapag mayroon pang katiting na mali sa ugali mo, hindi pa. Kaya hindi ko inaangkin na 100% yung pagaling ng aking ugali. Dahil kapag ka may sumpong, o di kaya nagmuryo-muryo ako, ganun pa rin. Kaya lang, hindi na ako nagmumura. Nandidilat pa rin ako, lumalakas pa rin yung boses ko. Iniwasan ko na yung PI mo. Kasi sa patotoo ko noon ang bibig ni Isidora, pag nagmura sa katulong o sa buhay niya, malutong pa sa kornik ng Bulacan.
Imagine niyo po kung gaano kalutong yun. Masakit pala yun sa tainga ng Panginoon. Amen po ba? Ay, huwag naman kayo magpakalinis na ako lang marunong magmura. Amen po ba? Ang mahalaga, natutunan mong alisin. Kasi hindi maganda. Sa kagaya ko, na pinagaling ng Panginoon sa pamagitan ni Apo Konsing, gusto ko gumanda ang aking aura. Kaya po ako nagpagupit ng buhok. Kung narinig niyo ako nung nakaraan, may nagsabi sa akin, uy, ang ganda-ganda mo naman. Ang puti-puti mo pa, bumata ka pa. Eh, ba't ganyan ang buhok mo? Ang itim-itim, mukha kang unggo. Oh, ngayon ba mukhang unggo si Isidora? Mukhang chimpanzee, malakpakan natin ang buhay ng Diyos. Hindi ko na kailangan magsuklay, hindi ko na kailangan magsalamin. Basta ang alam ko, pag nakatitig ako sa picture ng Divine Mercy, maganda ako. Sana po gayahin niyo yun. Kasi ang napapaganda sa akin ng Divine Mercy. At saka idol ko si Apo Konsing. Pag tinignan niyo yung mukha ni Apo Konsing, maaliwala sa mukha niya. Gusto kong gayahin yun. Amen po ba? Meron bang grouchy ang mukha ng mga alagad? Pag grouchy ang mukha ng alagad, na nakikita nyo, pagpatawad po, sabi ni Nana Iya, alagaw daw yun. Eh, yung mga pasyente kaya, ano kaya ang tawag dun? Pag grouchy ang mukha, pag hindi nakangiti ng kagayang ngiti ni Isidora. Amen po ba? Eh, wala naman pong pinipili ang Panginoon eh. May napansin lang po ako, napakarami po natin ngayon, kahapon, ngayon. Eh, hanggang matapos siguro yung bigayan ng regalo, ano? Mga alagad, mga kapwa ko alagad. Pagkatapos ng bigayan ng regalo, wala na rin ta. Talakpan natin ang buhay na Diyos. Kasi kami po kasi araw-araw eh. Ngayon po, huwag naman po kayo magtampo sa sinabi ko. Sa totoo lang po yun. Hi mga sponsor ni Apo Konsing ng Kapatiran Divine Mercy. Christmas na po dito, araw-araw po. Maraming tao, puno ang banal na dambana. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ako po, ang sinabi ko sa Panginoon nung tumungtong ang December 1, Ama, malapit na po ang karawan ni Kristo. Nahihiya po ako kasi marami siya regalo sa akin eh. Kaya nagre-regalo din ako. Pero kung ako po ang tanungin nyo, kung ano iririgalo ko, magpapakabait na lang po ako. Hindi na po ako magagalit sa isip, sa salita at sa gawa. Pag nagawa ko po yun, Panginoon, yun na po ang regalo ko sa inyo. Hindi na po ako magsusungit. Kaya po, minsan, kapag ka nagmumuri yung utak ko, may negative na dumarating sa buhay ko, nire-remind ako ni Lord, Isidora, gusto mo bang mabuhay? Kasi po, ang deal namin ni Lord, Ama, mabuhay lang po ako. Hindi ko na papansinin kung ano may yung problema binibigay sa akin ng kapwa ko tao. Amen po ba? Eh sa bahay po mismo marami nagbibigay ng problema sa akin eh. Kaya lang, kapag may pangako kay Lord at hindi mo tinupad, baka maiyak naman ako. Baka matakbo na naman ako sa emergency room. Baka kung ano naman damo ang tutubo sa akin. Siyempre po, hindi man ako natitinag, hindi man ako natatakot. Kailangan danasin ng katawang lupa ko. Amen po ba? Ngayon kung nagpagupit ako ng buhok at nagpakulay ako ng pula, sabi ko hindi na ako mukhang unggo. Mukhang chimpanzee na. Di ba yung chimpanzee ay pula ang buhok? Ayun. At least hindi unggo. Walang tumatawag na matching doon. Chimpanzee. O, sosyal yon. Mukhang sosyal ba si Isidora? Hello, Mami. Pagupit ka na ng buhok. Yung mga bumati sa akin, number 1 na si Apo, na bumagay sa akin ng buhok ko, binabati din po ako ng Panginoon, Isidora. Hindi ka mukhang bruha. Hindi ka mukhang bruha. Pinaganda kita. Kasi yun ang nais mong ialay sa akin. Ngayong Pasko, yung kaganda, kalooban mo. Ngayon, ilang araw na lang, Pasko na. Pupula. Pupula pa po yan bago mag-New Year. Pupula pa po yan. Kasi po, kung seryoso tayo sa buhay natin, kung seryoso po si Isidora, hindi po ninyo makikita dito. Nakalugmok lang po sa bahay, naka-aircon, naka-mask. Yun ang gusto ng doktor eh.
Pero ang nais ng Panginoon sa akin, ipagwagaywayan ko ang ginawa niya sa buhay ko. Pinagaling niya ako. Yun ang mahalaga. Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Ang papapagaling po ng Panginoon, hindi po kailangan makita sa pisikal. Amen po ba? Subalit ako po, paano ko, sabi ko sa doktor nung nagsasabi sa akin mag-mask ako dahil mahina na immune system ko. Protection ko daw yon para hindi ako makasagap ng mga bakterya. Dahil kunting bakterya lang na ma-inhale ko, may allergy ako. May infection ka agad sa ang bahagi ng katawan ko. Sinabi ko sa doktor, Dok, paano ko pagsisigawan yung milagro ng Divine Mercy kung magmamask ako? Imagine niyo po kung nakamask si Isidora, haharap ba sa inyo? Kayo ang mandidiri kay Isidora. Amen po ba? Pananaligan mong pinagaling ka ng Panginoon, bahala na sa sayo. Amen po ba? Ano ang sinasabi sa banal na aklat? Ingatan mo ang iyong sarili at iingatan kita. Amen, narinig niyo na po yon? Do not fear. Huwag kang matakot. Ako bahala sa'yo. Kung hindi niyo po isa sa buhay yon, bawat maramdaman mo sa katawan mo, takbo ko sa ospital, nakalimutan mo, si Lord, si Jesus Christ, ang ating dakilang manggagamot. Merry Christmas, Jesus! Ngayon po, yung mga tao po dito sa Banal na Dambana, lalo na po yung naghihintay lang ng regalo, na material, alalahanin po ninyo, araw-araw Christmas. Amen po ba? Huwag naman po tayong tanggap ng tanggap. Hindi tayo marunong magpalabas. Amen? Sabi nga po ugaling manok, kahig ng kahig, tuka ng tuka. Sa bagay, pag ginarin natin ng manok, may pakinabang. Ang kapwa-tao natin, pinaparamdam lang po natin na si Kristo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Si Kristo ang nagbibigay ng regalo sa atin. Dahil kung walang si Kristo, sino magre-regalo sa inyo? Amen po ba? Kaming mga alagad po nagre-regalo ngayon. Kami nga, hirap sa mamasahe. Nililibre lang ako ni Tita Bebot sa pamasahe. Araw-araw, hatid sundo ako. Paano po kung wala? Magkano ang balikan ng baliwag? 200. Kayo po, kayong mga nagpapagamot, isipin nyo si Kristo ang gumagamot sa inyo para hindi po kayo magbigatan. Amen po ba? Kasi, kung hindi nyo po iisipin na si Kristo ang gumagamot sa inyo para hindi kayo mabigatan, hindi po kayo makakangiti ng kamukha ng ngiti ni Isidora. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Alam niyo po ang nagpagaling sa mahal na kapatid na Isidora, ang kanyang matapat na pananampalataya sa Divine Mercy, sa Kristo, sa ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng Apo Kunching. Kaya kung inyo pong ninamnam at pinagnilayan kung ano po ang nakamtan na kamit ng kapatid na Isidora, ay maaari nyo rin pong matamo kung kayo ay tapat na mananalig, mananampalatayang buhay ang Diyos, ang dakilang mga gamot sa dakong ito. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang Kuya Caps upang maghayag ng kanyang matapat na pananampalataya sa Ama, kung ano na siya ngayon, ng buhat ng magkaroon siya ng buhay na pagkilala sa banal na Espiritu sa katauhan ng Apo Kunching, sa kanyang pananampalataya at pananalig, at paano nabago ang kanyang buhay. Tinatawagan ko po ang aking Kuya Caps na kapatid na Bonifacio o Macho. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Magandang umaga po sa atin lahat. Sa aking mga kapatid na Caps na nagkaroon kaming napakagandang retreat. Congratulations po sa ating lahat. Binabati ko rin po ng magandang umaga lahat ng mga nandirito ngayon, mga tagasunod, sa mga choir, sa ating mga alagad. Magandang umaga po sa ating lahat. Kanina po, nandun po ako sa gilid, napadaan po ang ating kapatid na si Melinda. At kaya po kinakabahan ako dahil sinabi po niya, kapatid, maghanda ka. Kaya sabi ko baka siya ang mag-facilitator. At nung dumaan nga po siya uli, sabi niya sa akin, kapatid, anuhin mo ang temang sa mata ng pananampalataya. Kaya talaga pong purihin ang Ama at tugma po ang timang yaon sa aking mga pinagdaanan at mga dinanas bilang tao. Sapagkat sa iba pong hindi nakakabatid, kaya po ako napadpad sa lugar na ito dahil po sa kahilingan na magkaroon kami ng anak ng aking kabiyak ng puso. At purihin ang Ama, dakilain siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Madali po kasing sabihin na ako'y nanampalataya. Madaling sabihin na nanampalataya ako. Pero kung tarukin mo ang salitang pananampalataya, kung paano mo ito gawin sa iyong sarili, napakahirap po. Marami pong pagkakataon na simula nung makilala ko ang salitang pananampalataya, ilang beses po akong sinubukan kung gaano po talaga kabuo ang aking pananampalataya sa Kanya. Nito lamang pong huli, mayroon po akong pagdalisay na talagang sa bilang tao talagang napakasikip kong isipin. Matagal po kaming nabakante ng trabaho, tapos kung kailan naman may tumawag, si Tita Marie, ganun, nagsulputan naman hanggat sa di ko alam kung sino unahin ko po. At panghuli, nagkaroon ako ng pagdalisay na talagang sabi ko, bilang ako, na pag nagnilay po ako, bilang ako, sabi ko hindi ko kakayanin to. Talagang isa lang ang makakapaglutas nito, ang dakilang Amang makapangyarihan sa lahat. Ang isang pinakahiwaga po na pinanghawakan ko bilang pananampalataya ko, sabi ko, sa oras na makita ko ang mahal na Apo Kunching, ang kinalugdan ng Ama, magkakaroon ng solusyon ang problemang dinadala ko. Kaya nung time po na nag-retreat kami, simulang Sabado, tapos kinalingguhan po ng tanghali, dumating ang mahal na Apo. Talaga pong naiyak ako mag-isa doon sa kusina dahil kami pong dalawa ni Tito Larry, kami po ang nagluluto. Talagang naiyak po ako. Pagka may dumaan, tinatanong nila ako kung bakit daw lumuluha ako. Di ko lang po sinasabi sa kanila, pero talaga pong kaya ako naluha sa kagalakan. Pagka may nagtanong, sabi ko, kagalakan po ito. Sapagkat lubos ang kagalakan na nadama ko dahil sabi ko, pag nakita ko ang mahal na Apo, ibig sabihin may solusyon yung aking dinadalang pagdalisay sa akin. Kaya po talagang purihin ang Ama, dakilain siya sa tuwina. Lubos ko po talaga siyang pinapapurihan sa lahat ng pagkakataon. Gumamit siya ng isang tao para maging isang kumbaga, siya yung ginamit para sa akin. Para kung ano yung nasa loob ko na hindi ko kayang ilabas, siya yung magpahayag. Ang aking kapatid, bilang ano na rin po, simula nung makarating ko sa dambana, parang siya yung aking inspirasyon. At sa lahat ng pagkakataon, hindi niya ako pinabayaan bilang tao. Si Tia Elena, at saka si Chong Boyet. Talaga pong bilang tao, sabi ko, sino ba ako? Bakit alalahanin ako ng taong ito? Higit din po ang mahal na Apo Kunching, ang kinalugdan ng Ama. Sino ba ako? Bakit bilang tao, sino ba ako para bigyan nila ng importansya? Kaya talaga pong nakamtan ko ang lahat sa pamagitan po ng salitang pananampalataya. Dahil pag lubos ang iyong pananampalataya, lubos ang iyong pagtitiwala sa Amang dakilang makapangyarihan sa lahat,
ipagkaloob niya kung ano man ang iyong kahilingan. Kasi nung nakaraang linggo po, bilang tao, nung nag-text sa akin yung aking kapatid na ganon, kailangan, sabi ko, kinamartisan po, mayroon po akong mga taong kinausap. Miyerkules po, mayroon din. Sabi ko, walang nangyayari. Bilang tao, hindi ko kayang resolbahin to. Huwebes, wala din po. Sabi ko, ayaw ko na. Ikaw na po, Ama, ang bahala sa akin. Sapagkat sa mga pinagdaanan kong pagsubok sa buhay, simula nung makarating ako sa dambana, imposible isipin ng tao. Pero pagka inalay ko sa iyo, lahat posible at nangyayaring totoo, Ama, ang kaganapan na nagkakaroon ng solusyon. Kaya po, muli, kayo rin po, Ama, ang manguna sa akin. Gabayan mo ako, patnubayan mo ako. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Sabi ko pong ganon. Kaya po nung Sabado na umaga, imbis na maghanap ako o kanino ako pupunta, tinawagan ako ng aming Pangulo ng CAPS, mamalingki daw kami. Itinoon ko po ang aking sarili sa aming gagampanyan, na malingki, umuwi ng bahay, pumunta sa dambana, dumiretso po sa retreat, hanggang sa linggo po. Yun nga po. Basta't inuna mo ang Ama, tandaan po nating lahat, walang imposible sa Kanya, basta ialay natin sa Kanya sa pamagitan ng ating lubos na papalataya. Nawa po, tayo man, madalas nating sabihin, ako'y nanampalataya kay Apo Kunching, na ako'y gagaling. Ako'y nanampalataya kay Apo Kunching, na sa oras na idulog ko ang aking problema, magkaroon ng kalutasan. Nawa po, wag lang po sa ating bibig manggagaling yun. Dami natin sa ating puso. Idulog natin sa Ama na buong buo, kahit huling segundo, talagang may magagawa ang Ama. Maniwala po kayo sa akin, sapagkat ako, bilang tao, bilang CAPS na hinirang ng Ama sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, ilang bisis ko na pong nasubukan yon. Ilang bisis ko nang naranasan na bilang ako, wala akong magagawa bilang sa aking katauhan. Pero pagka lumapit ka sa Ama, idulog mo sa mahal na Apo, bibigyan at bibigyan ka ng kaparaanan na hindi natin kayang tarukin, hindi natin kayang liripin ang kaparaanan ng Ama. Kaya yun lang po, pag sinabi po natin na nanampalataya tayo, panindigan po natin na tayo, ako, ikaw ay nanampalatayang buo sa kinalugdan ng Ama na siyang ginagamit para sa atin at sa dakilang Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa kanyang patapat na pananampalataya. May pag-asa, may pagtitiwala, may pananalig, at lagi na may kahulagpusan, galak, katagumpayan, pagkat buhay ang Diyos na ating pinupuntahan at tinanggap sa dakong ito, sa katauhan ng Kristo, sa katauhan ng Apo Kunching, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa kanyang kabutihan sa ating kapatid. Ngayon naman po, hi! Hello! Gising pa po ba kayo? May napupulot po ba kayo sa bawat nagbabahagi? Nawa nga po, unti-unti kahit isang salita sa bawat tumatayo sa dakong ito. Nawa po, may makuha at may tumimo, maiwan sa inyo na magpapagalak at magpapalago sa buhay kabanalan nyo at magpapalalim at bubuhay sa inyong pananampalataya na mayroon tayong Diyos. Ngayon naman po, tatawagin ko sa patnubay ng Ama upang mag-alay ng papuring awit ang dalawang kapatid kong alagad na choir, na sina kapatid na Mirna Andrada at si kapatid na Bunso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat muli ay naririto kami sa inyong harapan, sa kanyang kalooban. Sabi nga po ng anak na bunso, masama man ang kanyang pakiramdam, ngunit siya'y tinawagan ng ama. Ako naman po'y may ginagampanan, subalit tinawag po ako ng ama. Eh, paano po natin siyang tatanggihan? Amen po ba? Abay, ang anumang gampanin niya, maisasantabi muna, basta tumalima muna sa ama. Gaya nga po ng sabi, huwag na po nating pakinggan kung maganda po ba yung awit, maganda po ba yung inaawit. Basta po ang namnamin natin yung pong liriko ng awitin. Amen po ba? At kung bagamat sa tuwina po, ang awiting aming inaawit, ang awiting ipaglalaban ay, kung sa bilang tao po isipin, nakakasawa na may inaawit ng mag-ina na yun. Lagi na lang yun ang inaawit. Subalit, salamat kapatid, ang meaning po kasi ng awit na yun ay talagang para po sa lahat at handog natin sa Panginoon. Amen po ba? Sa totoo lang po, napakarami pong awitin itong aking anak na bunso na to at gayon din po ako sa bilang tao. Subalit, sa dakong ito, hindi basta awitin nga po'y maawit. Amen po ba? Kaya po nawa, kayong mga kapatid at ang ating ama ay tuwirang nalulugod sa bawat katapatan ng pag-aalay. Muli po isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Purihin ang ama. Nang tawagin po ako o nang sabihan ako ng kapatid na Melinda na kung maaari nga daw po ay magkanto. Sabi ko, hanapan mo ako na makakaduwit kasi tagasalo pag naubo ko. Talaga pong ang kalaban ay ayaw akong tantanan. Napakatagal na, napakaluwat na po ng ubo ko na ito at sipon. Ano po? Subalit, sabi ko nga po, sino bang magpapagaling sa akin kundi ang Panginoon. Amen. Kaya bagamat ganito po ang aking tinig, ay nawa po ay malugod siya sa bawat maging handog namin ng aking mahal na shepherd. At naniniwala po ako sa bawat naman pag-aalay ay kagalingan. Amen. Amen. Muli po ay Merry Christmas po sa inyong lahat at sa ating pong mga kapatid na nasa internet. Merry Christmas po sa inyong lahat. This paradise, except cold angels who sweetly sing. In this child eternal King, silent night, holy night, holy star, holy sprite, round your
po. Salamat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Napakabuti ng Diyos. Salamat po mga anak. Bagyan na lang namin gusto yon. At kahit walang magmor, isa pa. Siyempre po, yung Purihin team ng song Diyos. na mahalaga, ano po? Lagi po namin inaawit siya ni nanay Opo. kasi talagang nakakapagpatibay po, ano po, sa kabila ng mga pinagdaraan natin na pagdalisay ng pinahintulutan ng ating Ama sapagkat hindi tayo magiging dalisay, hindi tayo magiging makinang, kundi tayo Amen, dadalisayin sa pamagitan ng pagdalisay nga po pagsubok. Amen? Kaya po namnamin po ninyo ang awitin namin na ito. At ang lahat po ay inaanyayang makigalak, makiawit. Ikaw ang pag-asa Po, na sa'yo ang Thank you, Lord. ligaya sa piling mo, Ama, buhay natin ay nagbago. Mother, ani pa ang buhay kung hindi ka kapiling? Mabuti pang pumara kung wala ka sa akin. tayo pong lahat. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa ating buhay. Ano man ang pangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa na sa'yo ang ligaya sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Namiss ko po ang pag-awit sa nanay ko. Medyo matagal na po, Mother. Ano po? Gayon din ako anak sa'yo. Dati po kasi, pag tinatawag akong umawit at wala ang aking anak na bunso, para po ba akong may konting
Yung po bang dagang tinatawag sa bilang tao, at gayon din po siya. Subalit na loob ng Ama, siya ay magkaroon ng karamdaman. Gayon din po ako sa ibang kaukulan, at niloob ng Amang kami umawit ng kanya-kanya. Sapagkat pag nasa Panginoon, ang sabi nga, ang ating kaagapay ay siya. Amen po ba? Amen. Kahit may sipon, Amen po. Sa Talagang totoo lang po, pag nandun angelic. ubo ko ng ubo, subalit sa patnubay ng banal na Espiritu, ito po, nakaawit po ako para sa ating Panginoon. Nawa po ay nalugod Maraming ka, salamat Panginoon. po. Salamat. salamat Maraming po sa salamat. Ama. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napaka malamyos niyong tinig na inyalay para sa aming lahat, para sa ating lahat, higit sa lahat sa ating dakilang Ama. Sa lahat po ng nagsipagbahagi, maraming salamat po sa taus-puso niyong pagtugon sa pagtalima sa ating buhay na Diyos. Ang lahat po ay inaanyahang magsitayo at ating awitin ang panalangin itinuro ng ating Ama.